Isipin ng isang leon na hindi pa hihintulutan ang kahit isang hakbang na mas malapit, na nakulong hindi lamang ng mga rehas, ngunit ng isang nakaraan na nag-iwan ng hindi nakikitang mga peklat. Ngayon, isipin ang isang bata na 7 taong gulang pa lamang na may sariling mga trauma sa kanyang mga mata at isang tapang na hindi maintindihan ng mga matatanda. Ano ang mangyayari kapag nagtagpo ang dalawang sakit sa iisang espasyo? Baka may mahiwagang bagay. O marahil, ang isang tahimik na revolusyon ay nagsisimula doon mismo, na may empatiya, pasensya at isang taus-pusong tingin. Sa tekstong ito, dadalhin ka namin sa isang tunay, matindi at malalim na pagbabagong paglalakbay na magsisimula sa Serra Verde Sanctuary sa loob ng Minas Gerais at magtatapos sa puso ng bawat taong nakaramdam ng pagkasira. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pagsagip ng mga hayop, mga trauma na nagsasalita ng malakas, pag-ibig na nakapagpapagaling, at kung paano nawasak ng isang simpleng gawa ng isang bata ang mga pader na hindi kayang gawin ng iba. Kung sa tingin mo ay nabubuhay lamang sa mga pahina ng mga libro, ang mga kwento ng pagtagumpayan, maghanda, ang katotohanan ay maaaring maging mas inspirasyon. Kaya, kung naniniwala ka na may lakas sa pagiging sensitibo, ang kalikasan ay nakikipag-usap sa mga taong marunong makinig at na ang mga bata ay may higit pang dapat ituro kaysa sa aming inaakala, ang nilalamang ito ay para sa iyo. Sumama ka sa akin para tuklasin kung paano tayo itinuro ng Lion Sultan at ng Munting Miguel, kung ano talaga ito, di emosyonal na koneksyon. Sa gitna ng Serra Verde Sanctuary, isang lugar na nilikha ng pawis at pagmamahal ni Marina Cavalcante at ng kanyang yumaong asawa, may nakatirang bagong panauhin na lumabag sa lahat ng mga alituntunin ng magkakasamang buhay. Ang leon na si Sultao na iniligtas mula sa isang iligal na sirko ay ang buhay na larawan ng isang trauma hayop malalim. Ang kanyang ginintuang mani ay kahanga-hanga, ngunit ang kanyang kahinahinalang hitsura ang nagsabi ng lahat, may labis na sakit sa loob. Bawat pagtatangkang lumapit ay nauuwi sa nagbabantang mga ungol, kahit na ang pinakamay karanasan ng mga veterinaryo ay umatras. Hindi lang katawan ang pinrotektahan ni Sultan. Nakagawa siya ng emosyonal na pader na hindi maaaring lampasan ng sinuman. Ni ang sariwang karne o malambot na musika o mga diskarte sa pagsasanay ay walang epekto. Marina, sa kabila ng mga dekada ng karanasan sa pagliligtas ng hayop, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali ang kanyang mga kamay. At marahil iyon ang pinakamasakit, makita ang higanting iyon na nakulong sa kanyang sariling baluti ng takot, hindi makapagtiwala sa sinuman. Paano niya maaabot ito nang hindi hinahawakan ang masakit sa kanya? Maaring doon natapos ang kwento ni Sultan. Isa na namang malungkot na kwento ng isang hayop na winasak ng pagiging makasarili ng tao. Ngunit ang buhay, bilang pabago-bago hanggat maaari, ay mayroong isang hindi pangkaraniwang piraso, isang bata. Kahit na walang nakakaalam noon, ang pagdating ng hindi inaasahang tao, dala ang sarili niyang mga putol na piraso, ay magsisimula ng twist na magbabago hindi lamang sa kapalaran ng leon, kundi ng buong santuwaryo. Pagdating ni Miguel sa Serra Verde Sanctuary, walang makakaisip sa epektong idudulot ng 7 taong gulang na batang ito. Sa paggugol ng bakasyon kasama ang kanyang lola, si Marina Cavalcante, nagkaroon siya ng parehong mapanglaw sa kanyang kayumangging mga mata na nagniningning sa mga mata ni Sultan. Paghihiwalay ng mga magulang, iniwan siyang nalilito, nangangailangan at marahil ay medyo nawala. Ngunit habang tinitingnan niya ang leon sa sulok ng kulungan, may nagising. Parang nakilala niya sa hayop na iyon ang isang salamin ng kanyang sarili. May nasugatan sa loob. Ang unang diskarte ay banayad. Nagtataka si Miguel, nagtanong kung bakit malungkot ang leon.
Sinubukan ni Marina na ipaliwanag na ang ilang mga sugat ay hindi nakikita, na ang sakit na dala mo sa loob ay hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Ngunit si Miguel, na may simpleng lohika ng isang sensitibong bata, ay sumagot sa isang bagay na nagbuwag sa anumang argumento. Natatakot lang siya, tulad ko noong umalis si Daddy. Sa sandaling yon nakita ni Marina, mayroon isang tunay na emosyonal na koneksyon bumubuo. Hilaw, tunay, makapangyarihan. Kahit sa harap ng takot at mahigpit na protokol ng santuwaryo, iginiit ni Miguel. Gusto lang niyang makausap ang leon at ginawa niya. Sa simpleng salita, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pananabik, ang kanyang mga gabing tahimik, ang kanyang mga tanong na hindi nasasagot. At ang leon na ikinagulat ng lahat ay nakinig. Hindi siya umangal, hindi siya lumayo. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, hindi naging agresibo si Sultan. Para bang nakilala ng dalawang kaluluwang iyon ang isa't isa sa kanilang sakit. At mula sa sandaling iyon ay ipinanganak ang isang bono na walang sinuman, ganap na walang sinuman, ang maaaring mahulaan. Nagsimulang magbago ang gawain ng santuwaryo kasama ang relasyon ni Miguel at ng leon na sultan. Araw-araw, ang bata ay bumalik sa kulungan at na may parehong tamis gaya ng dati, nagsimula ng isang pakikipag-usap sa leon. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa almusal, tungkol sa mga pilyong unggoy, tungkol sa pagkamis sa kanyang ama. At bilang kapalit, nakatanggap siya ng mas kalmadong tingin, isang hindi gaanong paggalit na katahimikan. Unti-unting tumigil sa pag-ungol ang leon nang lumapit si Miguel. Parang nagsimulang mag-crack ang mga pader na itinayo ni Sultan. Ang pinakakahangahangang bagay ay nagsimula siyang kumain. Una, tinanggap niya ang maliliit na piraso ng karne na itinapon ng bata sa mga bar. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-angat ng ulo nang marinig niya ang boses ng bata. Ang hindi kayang gawin kahit ng pangkat ng veterinaryo, ginagawa ni Miguel sa lakas ng empatya at presensya. Ito ay hindi magic. Ito ay sangkatauhan sa kanyang hilaw na estado dot relasyon ng tao at hayop sa pagitan ng dalawa ay naging paksa ng pag-uusap ng mga empleyado ng santuwaryo na hindi alam kung mas matutuwa o mangamba. Si Marina, na pinagmamasdan ng lahat, ay natagpuan ang kanyang sarili sa pagitan ng pagkamangha at pag-asa. Sa mahigit 30 taon ng pagliligtas ng hayop ay hindi kailanman nakasaksi ng anumang napakadalisay. Sa ganitong klima ng pagtuklas at pagpapanibago na ang santuwaryo ay nagkamit ng bagong buhay, kahit na walang nakakaalam na ang katahimikan ay pasimula lamang ng isang malaking bagyo. Dahil kapag ang lahat ay tila bumubuti, ang buhay ay may kakaibang ugali na subukan ng ating pananampalataya sa kung ano ang ating binuo. Sa gitna ng namumulaklak na relasyon ni Miguel at ng leon na sultan, isang mabigat na anino ang bumagsak sa Serra Verde Sanctuary. Marina Cavalcante palaging matulungin sa mga detalye na pagtanto na ang mga account ay hindi nagdaragdag. Iyon ay nang dumating ang pagkabigla. Ang isang hindi nababayarang utang na $200,000 ay nagbanta na lalamunin ang mga tao ng trabaho. Ang mga lumang papel, pahayag at invoice ay naglantad ng isang butas sa pananalapi na walang kabuluhan. Maging ang pangalan Juliano Ferreira, ang dating accountant, ay lumitaw ng mas madalas kaysa sa nararapat. Si Juliano ay tinanggap ni Carlos, ang namatay na asawa ni Marina, at sa bulag na tiwala ng pamilya, kinokontrol niya ang pinansyal na bahagi ng santuwaryo. Ngunit sa likod ng propesyonal na harapan, mayroong katiwalian at paglustay ng pondo. Ang mga regular na deposito sa isang hindi umiiral na kumpanya, mga dokumentong may kahina-hinalang mga lagda, lahat ay humantong sa isa na maniwala na ang santuwaryo ay naging biktima ng isang cold-blooded scam. At ang pinakamasama, si Marina na sobra na sa emosyonal at praktikal na pamamahala ng lugar ay walang ideya kung paano ibabalik ang sitwasyon.
Ang balita ay tumama sa mga tauhan na parang bomba. Ang takot na makitang sarado ang santuwaryo ay totoo. At higit pa sa pagkawala ng isang lugar, nangangahulugan ito na ihiwalay si Sultao kay Miguel at alisin ang tanging ligtas na tahanan na nalaman ng mga hayop. Si Marina, kahit nawasak, ay tumangging sumuko. Tulad ng isang mabuting matriarch, pinunasan niya ang kanyang mga luha at nagsimulang maghanap ng mga solusyon kahit na ang lahat ay tila babagsak sa bawat bagong pagtuklas. At kaya, sa santuwaryo sa bingit ng pagbagsak, isang ideya ang lumitaw na magkahalong panganib, tapang at isang kurot ng pag-asa, pagsasabi ng kwento sa mundo. Si Beatrice Campos, isang batang reporter na puno ng lakas at pagiging sensitibo, ang nagsindi ng pag-asa sa Serra Verde Sanctuary. Nang malaman ng kwentong Leon Sultanat ang koneksyon sa Maliit Miguel, nakita niya hindi lamang isang kapanapanabik na kwento doon, ngunit isang tunay na pagkakataon para sa pagbabago. Si Marina, noong una ay nag-aalangan, ay natatakot na ilantad ang kanyang apo na napakarupok pa rin sa damdamin, ngunit iminungkahi ng reporter na panatilihin ang pagkakakilanlan ng batang lalaki na nakatuon sa mas malaking dahilan, pagliligtas ng hayop at ang napipintong banta sa santuwaryo. Nagsimulang itala ang ulat. Nakunan ng mga kamera ang mga makabagbag damdaming eksena sa pagitan ng batang lalaki at ng leon, mga sandaling tila lumabas sa isang pelikula. Nagsalita si Miguel tungkol sa sakit, pananabik, muling pagsasama-sama, at tumugon si Sultao ng mga kilos, tingin at katahimikan na puno ng kahulugan. Kapag ang material ay ipinalabas, ang epekto ay kaagad. Nag-viral ang video sa social media, kumalat sa mga grupo ng WhatsApp at nakarating sa mga taong hindi pa nakarinig ng sanctuary.viral na ulat kumalat na parang alon ng empatiya sa digital sea. Bilang donasyon ng pagkakaisa, nagsimula silang tumulo, pagkatapos ay bumulwak. $10 dito, $50 doon, hanggang sa pumasok ang malalaking kumpanya. Gustong tulungan ng mga tao mula sa buong Brazil ang leon at ang batang iyon. Ang dati ay tila isang hindi maiiwasang wakas. Ngayon ay nagkaroon ng hitsura ng isang posibleng himala. Si Marina na-move, halos hindi makapaniwala. Ngunit alam niya, ang daan ay magiging mahaba. Naantig ang mga puso ng video, ngunit lumiwanag din ito kung saan nagkaroon ng kadiliman dati, kabilang ang mga katotohanang malapit ng mahayag na nauugnay sa nakaraan na inaakala niyang naiintindihan niya. Sa gitna ng alon ng pagkakaisa at kaluwagan na hatid ng ulat, hindi inaasahan ni Marina na tatamaan siya ng isang emosyonal na bomba mula sa nakaraan. Habang hinahalungkat ang mga lumang dokumento sa pagtatangkang maunawaan kung paano binalak ni Juliano Ferreira ang kudeta, may nakita siyang kakaiba. Isang liham mula kay Carlos, kanyang namatay na asawa, hinarap sa kanya. May panghihinayang ang tono. At doon, sa pagitan ng mga linyang niyanig ng sakit, dumating ang pag-amin. Si Carlos ay nagkaroon ng maikling relasyon sa isang veterinaryo at mula sa relasyong iyon ay ipinanganak. Pedro, isa anak sa labas na hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na ihayag. Ang sakit ng pagtataksil ay mabigat, ngunit may higit pa. Si Juliano bilang karagdagan sa pagiging isang tiwaling accountant ay pinsan ng ina ni Pedro at ginamit ang bata bilang bahagi ng isang web ng blackmail. Nang mapagtanto niya na ang viral na ulat ay maaaring makaapekto sa kanyang mga plano, nagpakita siya sa santuwaryo kasama ang mga abogado at si Pedro. Sinubukan niyang pilitin si Marina na tanggapin ang isang hindi umiiral na utang. Ngunit si Pedro, hindi tulad ng kanyang mapagmanipulang ama, ay mapagpakumbaba, mausisa at tunay na interesado sa kung ano ang kinakatawan ng lugar na iyon. Walang malisya sa kanyang mga mata, tanging ang pagnanais na mapabilang. Marina, sa kabila ng pagkabigla, nakilala na mayroong pangalawang pagkakataon.
Hindi siguro kay Carlos, kundi sa mga naiwan niya. Tinanggap niya si Pedro hindi bilang pamana ng isang pagkakanulo, ngunit bilang bahagi ng pamilya kung saan ang santuwaryo ay naging. Ang kilos ay gumagalaw kahit na ang pinakanag-aalinlangan. Kung tutuusin, ano nga ba ang pagliligtas sa mga hayop kung hindi refleksyon ng ating kakayahang tanggapin kahit anong buhay ang nag-aalok sa atin sa baluktot na paraan? Ngunit ang kalmado ay maikli. Ang kapalaran ay mayroon pa ring mga pagliko at pagliko. At isa sa kanila ay darating na sinamahan ng isang mataas na lagnat at katahimikan sa hawla ni Sultao. Ang tila isang simpleng sipon ay naging tunay na pag-aalala. Nagising si Miguel na nilalagnat at pagod at sa loob ng ilang araw ay naospital siya. Ang unang hinala ay nagkaroon siya ng impeksyon na nauugnay sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Sultan na nag-alarm. Si Rafaela, ang kanyang ina, ay nataranta. Alam kong magdudulot ng gulo ang leon na iyon, bulalas niya sa corridors ng ospital. Ngunit ang mga pagsubok ay napatunayan kung hindi. Ang impeksyon ay bihira, oo, ngunit hindi ito nagmula sa leon. Posibleng nahawahan si Miguel ng bakterya sa paaralan bago pa man siya nakipag-ugnayan sa hayop. Ang emosyonal na epekto ay kasing lakas ng pisikal. Hiwalay kay Sultao, ang bata ay napahamak sa katahimikan. Nawala ang kislap ng kanyang mga mata, nawala ang kanyang enerhiya. Si Marina nang makitang naghihirap ang kanyang apo ay nagkaroon ng simple at napakatalino na ideya. Mag-install ng mga kamera sa enclosure ni Sultao na konektado sa isang tablet sa silid ng ospital. At ito ay gumana. Napangiti ang bata nang makita ang leon na nakahiga kahit sa malayo. Ngunit ang pananabik ay kapwa. Parang iba rin si Sultao na balisa, mas umatras, na parang naramdaman niyang may kulang. Siya ay Pedro na ngayon ay ganap na nakapasok sa santuwaryo ay nagkaroon ng ideya. Kumuha ng isang bagay na may pabango ni Miguel sa leon, isang ginamit na t-shirt, at doon ang alam na ng lahat ay nakumpirma. Ang bono sa pagitan ng batang lalaki at hayop ay totoo. Naamoy ni Sultao ang piraso pagkatapos ay humiga dito na parang pinoprotektahan ang isang kayamanan. Habang nagpupumilit na magpagaling si Miguel, inalagaan ni Pedro si Sultao. At si Marina ay nakamasid mula sa malayo. Ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng pagmamalaki at pag-aalala. Ito ay isang sayaw ng pagmamahal mula sa malayo, pinagdugtong ng sakit, alaala at pag-asa. Nang tila humihinga na sa wakas ang santuwaryo, nang gumaling si Miguel at mas mahinahon si Sultan sa pangangalaga ni Pedro, isang bagong banta ang lumitaw. Sa pagkakataong ito, sa labas ng mga bar, Octavio Braganza Binilini, isang negosyanteng kilala sa mga kaduda-dudang proyekto, ang lahat ng lupa sa paligid ng Serra Verde Sanctuary. Ang kanyang plano? Upang magtayo ng isang luxury resort. Ang ingay ng konstruksyon, matinding paggalaw at usok ay nagsimulang sumalakay sa kanlungan ng hayop. Ang maingat na naibalik na kapayapaan ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. Sinubukan ni Marina ang lahat. Mga pag-uusap, legal na apela, kahit na mga pagpupulong sa mga konsehal ng lungsod. Pero teknikal na legal ang konstruksyon at alam ito ni Octavio. Pangungutya, sinabi niya, hindi ko mabibili ang santuwaryo, ngunit maaari kong gawin itong hindi mabata. Ang sagot ay dumating tulad ng dati sa lugar na iyon, may empatya, diskarte at isang kurot ng katapangan. Ito ay Miguel, nagpapagaling pa na nagmungkahi. Paano kung ipakita natin sa mundo kung ano ang ginagawa niya sa mga hayop? Ayan, isa pang binhi ang itinanim. Bumalik si Beatriz kasama ang kanyang koponan sa pagkakataong ito para i-film ang mga epekto ng ilegal na konstruksyon, bagamat nagkukunwari bilang isang pakikipagsapalaran sa negosyo. Ang bagong video ay nagpakita ng mga stress na hayop. Ang ilan ay agresibo. Ang iba ay tumatangging kumain. Ang pinakamakapangyarihang sandali ay dumating kay Sultao
na napilit ng patuloy na ingay ay sinira ang bahagi ng kanyang kulungan sa krisis, pangkalahatan ang kaguluhan. Nag-viral ang video. Binago ng opinyon ng publiko ang laro. Nagpakita ang mga inspektor at natuklasan ang isang serye ng mga irregularidad sa kapaligiran. Resulta, agarang embargo sa trabaho at kriminal na paglilitis laban kay Otavio. Ngunit ang emosyonal na pinsala ay nagawa na. Sa gitna ng kalmado na kasunod ng embargo sa mga gawa ni Otavio Braganza, nagpasya si Marina na harapin ang sakit na iniwan niyang nakabitin, ang mga paghahayag tungkol sa Carlos, ang kanyang namatay na asawa. Sa lakas ng loob ng isang taong dumaan sa napakaraming unos, bumalik siya sa dati nitong opisina, isang silid na iniiwasan niya mula nang mamatay siya. Doon, sa isang huwad na ilalim ng isang drawer, nakita niya ang isang leather na tala-arawan at isang sobre na may pangalan nito. Sa bawat pahina, ang imahe ng perpektong tao ay gumuho at nagbigay daan sa isang tao na totoo, komplikado, puno ng mga kapintasan at takot. Detalyadong inilarawan ni Carlos ang kanyang pagkakasangkot sa ina ni Pedro, ang pagsilang ng bata, at kung paano siya nahulog sa mga kamay ni Pedro Juliano Ferreira, ang accountant. Ginamit ng ina ni Pedro, ang pinsan ni Livia, ang sitwasyon para i-blackmail siya sa loob ng maraming taon na nagbabanta na ilantad ang pangyayari. Bumigay si Carlos, inilihis ang mga pondo mula sa santuwaryo at lumikha ng isang web ng kasinungalingan. Pero hindi dahil masama siya, kundi dahil sa takot. Takot na mawala si Marina, takot na madungisan ang kanilang itinayo. Sa puntong iyon, naunawaan ni Marina, hindi siya ang santo na naisip niya ngunit siya ay tao at ang mga tao ay nagkakamali. Ang sakit ng pagkabigo ay napalitan ng isang kakaibang uri ng ginhawa. Ngayon alam na niya. Ngayon ay maaari na niyang tingnan si Pedro sa mata at sabihin ng may pananalig, hindi ka nagkakamali, ikaw ay bahagi nito. Umupo ang dalawa sa maalikabok na sahig at sabay na nagbasa ng diary. Si Pedro na may luha sa kanyang mga mata ay nagtanong kung mahal siya ni Carlos. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Marina. Sa sarili niyang paraan, oo, at mahal ko rin siya. Ito ang simula ng isang bagong cycle kung saan ang nakaraan ay hindi nakalimutan, ngunit ginamit bilang pataba para sa kung ano ang darating. At kung ano ang darating gaya ng dati ay magiging matindi. Nang tuluyang nabunyag ang nakaraan at ang mga multo ni Carlos ay naging memorya at pagkatuto, nagsimulang umunlad ang Serra Verde Sanctuary sa isang bagong paraan. Pedro, na bahagi na ngayon ng team, ay nakatuklas ng isang tawag doon na hindi niya akalaing mayroon siya. Ang pag-aalaga sa mga hayop ay nagbigay sa kanya ng kahulugan, layunin at isang koneksyon din sa ama na nakilala niya sa pamamagitan ng mga salita ng iba. Si Miguel naman, gumaling at puno ng buhay, unti-unting bumalik sultan. At ang bawat reunion ng dalawa ay parang dumadalo sa isang klase sa tahimik na pagmamahal. Bilang donasyon ng pagkakaisapatuloy na dumating, nag-viral muli ang imahe ng batang lalaki at ng leon na nagbibigay inspirasyon sa mga paaralan, NGO at maging sa mga artista. Ang dating kanlungan lamang ng hayop ay naging simbolo ng empatiya, pagtagumpayan at muling pagkakaugnay. Ang relasyon ng tao at hayop sa pagitan ni Miguel at Sultao ay naging case study para sa mga veterinaryo at psychologist. Si Marina, na ngayon ay nasa kapayapaan ng kanyang kaluluwa, ay pinamunuan ang lahat ng may kakaibang ngiti, mas matahimik, mas magaan, tulad ng isang taong nakaranas na ng matinding sakit at piniling gawing pag-asa ang bawat isa sa kanila. At sa kabila ng napakaraming pagsubok na nalampasan, walang sino man ang naniwala sa perpektong wakas. May ups and downs pa rin ang buhay. Ngunit ngayon, nagkaroon ng lakas, nagkaroon ng pagkakaisa at may layunin. Paulit-ulit na sinasabi ni Miguel na may karunungan ng mga bata na labis na nadama
Kailangan lang niya ng taong nakakaunawa sa kanyang sakit. Ang pariralang ito na sinabi ng napakasimple ay naging motto ng santuwaryo. Dahil sa kaibuturan, lahat ng naroon, ang mga tao at hayop, ay sinusubukan lamang na makita, maunawaan at tanggapin. At yun, oo, nagbabago ng lahat. At ngayon, sabihin mo sa akin, ilang beses sa iyong buhay nadama mo ang isang leon na sultan. Nagtatago sa sulok, umuungol sa mundo, may dalang sakit na walang nakikita. O tulad ni Miguel, sinusubukang maunawaan ang isang mundo na tila napakalaki para sa isang maliit na puso. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng isang bagay na mahalaga. Kung minsan, ang nagpapagaling ay hindi gamot, kundi presensya. Ito ay hindi kung ano ang sinasabi namin, ngunit kung ano ang aming nararamdaman at hayaan ng iba na maramdaman din ito. Marahil ay dumaranas ka ng isang mahirap na oras, pagharap sa iyong sariling mga trauma, o sinusubukang tulungan ang isang tao na makawala sa isang hindi nakikitang hawla. Kung gayon, ano ang matututuhan mo sa ugnayan ng isang bata at isang leon? Ano ang maaari mong baguhin sa pamamagitan lamang ng pagiging naroroon, sa pamamagitan ng pagtingin ng may empatiya, sa pamamagitan ng paniniwala sa mga pangalawang pagkakataon? Maaring nariyan ang santuwaryo sa loob mo, naghihintay lamang na iyong alagaan. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag mong itago ito sa iyong sarili. Ikalat ang mensaheng ito ng empatiya at pagbabago. Pindutin ang pindutan enjoy, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para wala ka nang mamiss na content na tumatak sa puso mo. Ibahagi ito sa isang taong kailangang makarinig nito ngayon. At sabihin sa akin dito sa mga komento, nagkaroon ka na ba ng ganoon kalakas na koneksyon sa isang hayop o isang taong nasaktan sa damdamin? Gusto kong basahin ang iyong kwento.